Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, may isang development mula sa Korean press na muling nagpasiklab ng diskusyon sa defense community, posible na nga bang mabuo ang ikatlong fighter squadron ng Philippine Air Force. At mas mahalaga, may bagong twist ang usapan, ang karagdagang FA-50 na tinutukoy ay hiwalay pala sa kontratang pinirmahan noong June 2025. Noong June 2025. Ito ngayon ay konektado sa tinatawag na Philippine Air Light Combat Aircraft Acquisition Project. Kumusta kayo dyan? Ito ang PH Malaya, at welcome back sa isa na namang malalimang talakayan tungkol sa ating pambansang depensa. Sa episode na ito, hindi lang natin titingnan ang kasalukuyang FA-50PH program, kundi lilinawin din natin ang isang critical na punto na maraming nalilito, dalawang magkaibang acquisition track na pala ang posibleng tumatakbo ngayon. Balikan muna natin ang foundation. Noong 2014, sa gitna ng limitadong budget at urgent na pangangailangan, nagdesisyon ang gobyerno na kumuha ng 12 units ng FA-50PH mula sa Korea Aerospace Industries. Ito ang naging simula ng rebuilding phase ng ating Air Force. Mula sa halos walang jet fighter capability, nagkaroon tayo ng supersonic aircraft na kayang mag-perform ng air defense, close air support, at strike missions. Ang FA-50PH, o Fighting Eagle, ang naging backbone ng Philippine Air Force sa ilalim ng 5th Fighter Wing. Napatunayan na ito sa actual operations at joint exercises kasama ang United States Armed Forces at iba pang allies, isang mahalagang factor sa interoperability. Ngayon, fast forward sa June 2025, dito pumasok ang unang malaking upgrade sa programa. Pumirma ang Department of National Defense ng kontrata para sa 12 additional FA-50PH jets, na may mas advanced configuration, AESA radar, in-flight refueling capability, at integration ng modern weapons tulad ng AIM-9X Sidewinder at JDAM. Ito ang mahalagang linawin. Ang 12 jets na ito ay bahagi ng existing FA-50PH expansion, continuation ng original program. Pero ngayon, may lumalabas na reports na ang tinutukoy na additional FA-50 para sa posibleng 3rd Squadron ay hindi nasakop ng kontratang ito. Sa halip, ito ay konektado sa isang separate acquisition track, ang Philippine Air Light Combat Aircraft Acquisition Project. Ibig sabihin, posibleng may panibagong procurement na hindi lang simpleng dagdag sa 24 units, kundi isang hiwalay na batch na maaaring magdala sa atin lampas 24 na aircraft. Kung totoo ito, malaki ang implikasyon. Isa pang angle na dapat tingnan dito ay ang strategic timing ng hiwalay na LCA acquisition. Hindi ito basta-basta lumitaw lang, malamang nakaalay nito sa evolving security environment ng rehiyon. Habang tumitindi ang presensya ng iba't ibang bansa sa West Philippine Sea, kailangan ng Pilipinas ng mas mabilis na paraan para mapalakas ang air presence nito. Ang pagdagdag ng panibagong batch ng light combat aircraft sa ilalim ng hiwalay na proyekto ay maaaring magsilbing force multiplier, habang hinihintay pa ang mas komplikadong proseso ng multi-role fighter acquisition. Bukod dito, may posibilidad din na ang bagong LCA batch ay may mas updated configuration kumpara sa naunang FA-50PH, posibleng mas advanced na data link systems, improved electronic warfare capabilities, at mas integrated na command and control features. Kung mangyayari ito, magkakaroon tayo ng mixed capability fleet kung saan ang mas bagong units ay magsisilbing high-end LCA, habang ang naunang batch ay tatutok sa training at secondary missions. Sa ganitong setup, mas nagiging flexible ang operational doctrine ng Philippine Air Force. Hindi lang dami ang nadadagdag, kundi pati kalidad at specialization ng bawat squadron, na mahalaga sa modernong air warfare kung saan speed, coordination, at information dominance ang tunay na labanan. Una, ibig sabihin nito na hindi lang expansion ang plano, kundi full-scale force structure build-up. Ang dating projection na 2 squadrons, 24 na aircraft, ay maaaring maging 3 squadrons o higit pa, depende sa bilang ng kukuning bagong LCA. Pangalawa, pinapakita nito na ang FA-50 or anumang LCA platform, ay hindi na lang stopgap. Unti-unti na itong nagiging core component ng air defense strategy ng bansa. Ngayon, bakit posibleng FA-50 pa rin ang piliin sa bagong LCA project? Simple,
continuity at efficiency. May existing ecosystem na tayo, trained pilots, maintenance crews, simulators, at logistics chain. Kung FA50 ulit ang kukunin, halos plug and play na ang integration. Kung lilipat sa ibang platform tulad ng Subjas 39 Gripen o Leonardo M346, mangangailangan ulit ng panibagong training pipeline at infrastructure na magastos at matagal. Pero hindi rin ibig sabihin na sarado na ang kompetisyon. Dahil hiwalay ito na project, theoretically, open pa rin ito sa ibang platforms. Kaya interesting bantayan kung FA50 pa rin ba ang pipiliin, or may bagong contender na papasok. Sa timeline naman, ang unang batch ng 12 additional FA50 mula sa 2025 contract ay inaasahang darating mula late 2026 hanggang 2030. Pero kung matutuloy ang hiwalay na LCA acquisition, posibleng sumabay o kasunod ito na magpapabilis sa expansion ng fleet. Ngayon, sa operational impact. Kung manatili sa 24 na aircraft, kaya natin ang 2 solid squadrons. Pero kung madagdagan pa ito sa ilalim ng LCA project, doon na magiging realistic ang dedicated 3rd Fighter Squadron, na may sariling mission set, halimbawa, maritime strike o rapid response sa West Philippine Sea. Ito ang magiging game changer. Hindi lang quantity ang tumataas, kundi pati operational flexibility. Mas maraming aircraft katumbas mas maraming sorties, mas malawak na coverage, at mas mabilis na response time sa crisis situations. Pero syempre, may kapalit ito. Mas maraming aircraft katumbas mas mataas na maintenance cost, mas maraming pilots ang kailangan, at mas malaking demand sa infrastructure. Hindi pwedeng aircraft lang, kailangan sabayan ng radar systems, air bases, at support assets. At dito pumapasok ang mas malaking larawan, ang balanse sa pagitan ng LCA at true multi-role fighters. Habang lumalawak ang FA50 fleet, nananatiling pending ang acquisition ng mas advanced platforms tulad ng F-16V Fighting Falcon. Kaya ang tanong, baka ba masyado tayong nagfo-focus sa light fighters? O ito ba ang tamang strategy, build numbers first, then capability later? Sa ilalim ng archipelagic defense concept, may logic ang ganitong approach. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, mas kailangan minsan ang mas maraming aircraft na mabilis i-deploy, kaysa sa ilang high-end fighters na limitado ang presence. Kaya sa puntong ito, malinaw. Ang FA50PH program ay hindi na simpleng acquisition story. Ito ay nagiging foundation ng future air combat structure ng Pilipinas. At kung totoo ang hiwalay na LCA acquisition, posibleng nasa simula pa lang tayo ng mas malaking expansion kaysa sa inaasahan ng marami. Sa huli, ang tanong ay mas lumalalim. Hindi lang, magkakaroon ba ng 3rd Fighter Squadron? Kundi, gaano kalaki ang gustong itayo ng Pilipinas na Air Force sa susunod na dekada? Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Dapat bang ituloy ang hiwalay na LCA acquisition kahit dagdag gastos ito? O mas dapat bang ituon ang budget sa mas advanced multi-role fighters? E-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, e-share, at mag-subscribe sa PH Malaya para sa mas marami pang in-depth defense analysis. Maraming salamat sa inyong panunood. Stay informed, stay vigilant, at higit sa lahat, manatiling makabayan. Mabuhay ang Pilipinas!